Mas pinalambot na ensaymada na parang mamon sa lambot. Classic ensaymada with red munggo. Ito talagang paborito ko, munggo ensaymada. Masarap ang merienda lalo na pag may kape. Napakasarap pa rin kahit niluto lang sa kawali. Tara, umpisahan na natin. Gawa muna tayo ng palaman. At dito meron tayong 1½ cup ng red munggo. Napakalambot na po nitong munggo natin. Madudurog din ito mamaya. Sunod natin inagay ang ½ cup ng asukal. Pwede rin po ang brown sugar. Kung nakulaman kayo sa tamis, pwede naman po magdagdag na lang kayo ng asukal. Para mas sumarap at mas malasa, lagyan lang natin ng 1 sachet ng powdered milk. Kahit anong brand ay pwede po. I-mix-mix lang po natin itong mabuti. Tsaka natin ilagay ang 1/4 cup ng bread flour. I-mix-mix lang natin itong mabuti hanggang sa wala na tayong makitang harina. Ang ating red munggo parang chocolate na. Ayan, pwede na natin ito hanguin. Tawa muna tayo ng dough. Maglagay lang ng ½ cup ng warm water, 2 tablespoon ng asukal, at 1 teaspoon ng yeast. I-mix-mix lang natin ito at iset aside. At dagawa muna tayo ng dough at dito sa ating mixing bowl maglagay lang ng 2 cups ng bread flour. Sunod natin ilagay ang isang itlog, 1/4 teaspoon ng asin, 1 teaspoon ng vanilla extract, at 2 tablespoon ng margarine. At ito na yung yeast mixture natin kanina. Pag ganito na nagbubbles, ibig sabihin na good ang yeast na ginamit natin kanina. At ihalo na natin ito dito. I-mix-mix muna natin ito bago natin ito masahin. Kung umabot kayo sa puntong ito ng ating video, maaari po ba na pusuan nyo at i-share ang ating video? Malaking tulong na po yan para sa akin. Maraming salamat po. Minasa ko lang po ito ng mga 6 minutes. Kung medyo basa po ang dough, magdash lang po ng konting harina. Magkaiba kasi ang absorption ng tubig ng mga harina na ginagamit natin. At kapag ganito na ang consistency ng ating dough, pwede na po ito. Nagpahid lang po ako ng konting mantika para hindi dumikit at mag-dry ang ating dough. Takpan lang natin ito ng plastic. Rest lang po natin ito ng 1 hour. After 1 hour, nag-double na ang size ng ating dough. At pwede na po natin ito ikat ayon sa gusto nating laki ng ating ensaymada. Madali lang naman po gawin itong ensaymada. Mahirap lang tingnan. Pero kapag nasubukan mo nang gawin ito, baka ulit-ulitin mo na. At ganito lang po ang gagawin natin. Pwede na natin ilagay ang palaman. Ito na yung palaman na ginawa natin kanina. Hindi po ako expert sa paggawa ng ensaymada. Mahilig lang talaga ako magluto. Isilog lang po natin ang bawat dulo at i-roll. Ayan, at ganito lang po ako kadali gumawa ng ensaymada. Kung may mas madaling paraan kayo, yun na lang po ang gawin nyo. Gawin lang natin ito sa lahat. Rest lang natin ito ng 30 minutes. After 30 minutes, mag-brush lang po tayo dito ng gatas. At ready na po ito para isalang natin sa ating kawali. Kawali na ang ginagamit ko ngayon para makatipid tayo sa kuryente. At lutuin lang natin ito ng 20 to 25 minutes sa mahinang apoy lang po. At ayan na, luto na ang ating ensaymada. At magpahid lang po tayo dito ng margarine. Gusto ko ng maraming margarine. Matapos natin ito lagyan ng margarine, lagyan naman natin ito ng puting asukal. Ayan na, may masarap na tayong classic ensaymada with munggo. Noon, naglalaway pa ako tuwing nadaan ako sa mga bakery. Ang sarap talaga ng tinapay nila. Naisip ko, paano kaya gumawa ng tinapay? Kaya laking pasalamat po sa social media. Ang dami ng tutorial. Mas napapadali ang buhay natin. At dagdag kaalaman din. Maraming salamat. Hanggang sa susunod po.